Guys, welcome back again to my YouTube channel. At ito na nga po, kamusta po ang mga kalending ko dyan? Sa aking mga followers dyan na marami mga tanong na iniwan sa aking mga vlog. Yung iba dyan sasagutin natin. Okay, lahat po ng concern about sa pagpapautang. Last year, 2024, marami po talagang pagsubok sa ating dumadaan na maraming problema sa pagpapautang. May mga hindi po nakakabayad, pero yung iba naman po ay talaga namang pinagsisikapan makahulog. Ito guys, dahil new generation na po talaga tayo at masyado ng modern ang lahat ng mga bagay-bagay. Marami po talaga ang nagtatanong sa akin, ano ang gagawin kapag may nagsasanla sa'yo ng ATM, pero meron na bang online banking? So too risky po talaga yan kasi may nangyayari po talaga sa akin na nagsasanla, malalaman ko talaga meron pala siyang online banking. So, ano nga naman use pa ng ATM? Nakasanla nga sa'yo, pero may online banking naman. Anytime, pwede nilang i-transfer yung mga sahod nila sa ibang account. Para po sa akin kasi talaga po nakaka-encounter ako ng mga ganyang client. Pero nadidiscover ko po yan mostly mga bandang dulo-dulo na. Kasi karamihan naman po kasi na nagsasanla sa akin, wala naman po online banking. Pero meron man ako nadidiscover, minsan unang sahod pa lang nagtataka na ako bakit wala akong ma-withdraw. Nag-iisip na kagad ako dyan, nagtatanong ako sa client ko kung meron ba siyang online banking. At syempre, titignan ko ngayon yung payslip niya, ire-request ko yon. At kapag na-discover ko na meron pala siyang online banking at ginagawa niya pala yung ganung bagay, na mag-transfer siya ng kanyang sahod sa ibang account, ibang usapan na po yon. Medyo sasabihin ko po na ganito ipasa na lang niya po yung ATM niya sa iba, napapayag na may online banking. Sa akin naman po kasi meron po akong isa or dalawang kaibigan na nagtitiwala naman ako na hindi ko na kunin yung ATM nila kasi sobrang tiwala ko naman talaga. Pero depende po yan sa mga kaibigan, ano po. Pero yung mga bagong client lang, nakasasanla lang sa'yo, madidiscover mo na may online banking. Tagilid tayo dyan. Hindi ko na po tatanggapin agad yan. At saka pag may mga bagong client po na nagsasanla sa akin ngayon kasama na po sa tinatanong ko kung may online banking ba siya or wala. Kasi kapag napatunayan kung meron, sasabihin ko, hindi na ako papayag na mag-renew siya or last na niya yon or i-transfer na lang po niya sa iba ang ATM niya. At isa pa guys, 2025 na po ngayon, January, marami po ngayon ang magre-renew sa inyo. Marami po ang lalapit sa inyo dahil sa mga nagdaang gastusin. So, ingat-ingat po tayo sa mga pinagkakatiwalaan natin. At ito pa nga pala guys, meron talagang ibang nagpapautang na iba-iba tayo ng term and condition. Iba-iba rin po tayo ng rate kung paano tayo magdagdag ng interest. Pero ako po kasi nananatili pa rin po kasi ako sa 5% interest monthly. Tumataas lang naman po talaga ang interest natin kapag depende po sa term na pagkakasunduan. Pwede po kayo hanggang 10%. Pwede po natin gawin yan. Pero talagang sa akin, depende yon kung maiksi ho yung panahon, magbibigay po ako ng discount. Pag mas sumahaba ang panahon, nagdadagdag po tayo. Kasi syempre, ang puhunan natin, kailangan nating mapaikot din. At isa pa guys, kapag ang isang client ay hindi nakakahulog or hindi makakahulog sa payday, automatic naman po yan, meron pong tubo na kakaltasin. So, kanya-kanya po tayo ng diskarte guys. Pero masasabi ko lang, may pera sa pagpapautang, kailangan nating mas aware, mas marami na po kayong scammer, na ito pa nga po pala guys isa sa mga ma-advise ko sa inyo, kapag may mga client kayo na hindi makukuha ng cash yung kanilang sahod, at sasabihin nila sa inyo isend na lang sa GCash. Nako guys, be aware baka mamaya na-hack na ang kanilang messenger, baka iba po pala yun. Kasi huwag po tayo basta-basta nagsisend ng mga sahod sa GCash, i-verify ho muna natin, tawagan mo ho muna natin kung talagang sila yung magre-receive ng pera. Lalo na po kung hindi familiar yung pangalan na magre-receive ng pera. So member, like kung sinasabi, kailangan nyo pong kontrolin ang paggastos. Lalo na yung mga tubo, kung nag-uumpisa ka pa lang, wag mo munang gagalawin. Paikutin mo, idagdag mo ulit sa puhunan hanggang sa lumago. Ewan ko pa bakit may mga nagtatanong at nagsasabi pa na anong gagastusin namin kung hindi namin gagalawin ng tubo. Okay, mindset lang po to guys. Sinasabi lang po ito sa mga taong nag-uumpisa pa lang para lumago agad ang kanilang pera. Ihiwalay mo yung tubo at sa personal mong gastos kasi ang goal mo dito ay para lumago. Monitor mo yung mga perang pumapasok sa'yo, yung mga kinakaltas sa'yo. Sure ako na lalago ang pera mo.
balitaan nyo ako guys sa mga nangyayari sa inyong mga palending dyan. See you again on my next vlog.